Magandang umaga po, maupo tayo lahat. Ako na ho pala kaagad. Sana ho hindi ako late. Senate President Juan Ponce Enrile, Speaker Sonny Belmonte, the honorable members of the House of Representatives present, Chief Justice Renato Corona, the honorable members of the Supreme Court, Court of Appeals, and the Sandigan Bayan, Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Laila de Lima, Secretary Jesse Robredo, Secretary Eduardo de Mesa, Secretary Cesar Garcia, Chairman Francis Tolentino, Presiding Justice Villaruz of the Sandigan Bayan, men and women of the Philippine National Police, led by Director General Nicanor Bartolome, civil society, non-governmental organizations, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen. Ang pagtitipon natin ngayong umaga ay isang pagkakataon para higit na masuri ang lakas at kahinaan ng ating kasalukuyang criminal justice system at makalikom ng mga makabago at napapanahong inisyatibang pangkatarungan. Masasabi nating napapanahon ito dahil sa mga araw-araw na headlines sa dyaryo at telebisyon, nasasaksihan din ngayon ng buong bansa kung gaano kasalimut ang trabaho ng mga clerk of court, abogado at huwes. Walang duda sa halaga ng inyong trabaho. Ang inyong mga desisyon at takbang ay may makabuluhang implikasyon sa ating pong demokrasya. Dahil dito, mahalagang balikan natin ang nakasaad sa Artikulo 2, Section 1 ng ating saligang batas. Ang ganap na kapangyarihan ay nasa sambayanan at ang lahat na kapangyarihang pampamahalaan ay nagmumula sa kanila. Minabuti ko pong ipaalala ito sa inyo dahil minsan sa ating kasaysayan, tila nakalimutan natin ito. Noong panahon ng batas militar, hindi nakatuon ang katarungan para sa kapakanan ng taong bayan, kundi upang sundin ang makagustuhan ng iisang tao lamang, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mismong pamilya ko po ay biktima nito. Inaharap sa court-martial ang aking ama. Subalit bago pa man magsimula ang paglilitis, malaon nang naitakda ang kahinatnan niya. Sa isang hukumang binubuo ng mga maestrado, abogado, tagalitis at mga saksing itinalaga ng mismo nagsampa ng kaso, si Ginoong Marcos. Ginawa ng diktadorya ang lahat ng kanilang makakaya upang baluktutin ang katarungan at ubusin ang karapatang pantao ng aking ama. Kahit wala siyang kasalanan, 7 taon at 7 buwan po siyang ipiniit at pinagdusa. Habang pinagpepestahan ng mga nasa kapangyarihan ang kaban ng bayan. Tinanggalan nila ng piring ang katarungan at naibaling nila ang timbangan ng hustisya ayon sa kanilang kagustuhan. Ngayon, bilang inyong Pangulo, may sinumpa na akong tungkulin. Ang pangalagaan at ipagtanggol ang konstitusyon, ipatupad ang mga batas nito, maging makatarungan sa bawat tao at italaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. At bahagi ng aking mandato ang tiyaking hindi na maulit ang makadilimang nangyari noong panahon ng martial law. At kung may gumagawa man ito, ang siguruhing managot sila sa kanilang kasalanan. Kaya naman, simulat sa pool pa lamang, naglatag na tayo na mahakbang upang bigyang linaw ang mga aligasyon ng korupsyon noong nakaraang administrasyon mula sa fertilizer scam na nagpataba umano hindi sa mga pananim kundi sa mga bulsa ng ilang opisyal hanggang sa CTE deal na humantong din sa pagkakakidnap di umano sa saksing si June Losada mula sa aligasyon ng pandaraya ng 2004 at 2007 election at marami pang ibang katiwalian na nais nating maungkat. Sinumulan natin ito sa pagbuo ng Truth Commission na dapat ay susuyod sa mga di umano'y katiwaliang lumaganap noong nakaraang administrasyon at panagutin ang mga nasa likod dito. Wala ito ibang layon kundi wasto ang mali ng nakaraan sa lalong madaling panahon. Subalit alam naman natin na nangyari. Labag daw ito sa konstitusyon ayon sa Korte Suprema. Unang hakbang pa lang natin, may barikada na agad. Tungkulin ng COMELEC na tiyaking malinis at kapanipaniwala ang resulta ng eleksyon. Kaya naman natural lamang na humingi sila ng tulong sa DOJ para imbestigahan ang mga aligasyon ng pandaraya noong 2007. Pangkaraniwan na ang pagbuo ng ganitong mga panel, ngunit kine-question ito ngayon sa Korte Suprema. Kino-question din nila ang legalidad ng warrant of arrest na ipinataw ng Pasay Regional Trial Court kay Ginang Arroyo. Pansinin po ninyo, nang naglabas ng TRO ang Korte Suprema, may kaakibat ito mga kondisyon.
Subalit hindi nagtagal, sila mismo ang umaming hindi naman pala kailangan tuparin ang mga lituntuning ito. Aba, naglagay ka pa ng patakaran o wala ka naman palang balak na masunod ito. Lahat ng proseso ay sinusunod natin. Ngunit sa kabila nito, tayo pa daw ngayon ang naghahanap ng away. Sino ba naman ang hindi magdududa sa tunay nilang hangarin? Hindi ito ang unang beses na gumawa ang Korte Suprema ng mga desisyong napakahirap unawain. Ayon sa Article 7, Section 15 ng Saligang Batas, ang isang Pangulo ay hindi dapat gumawa ng mga paghirang sa loob ng 2 buwan bago sumapit ang susunod na halalang pampanguluhan at hanggang sa matapos ang kanyang taning ng panunungkulan. Maliban na lamang sa mga pansamantalang paghirang sa mga katungkulang ehekutibo. Ngunit alam po natin, pinilit ni Ginang Arroyo na magtalaga pa rin ng Chief Justice. Hinirang siya, hindi 2 buwan bago ang halalan, kundi 1 linggo matapos ang eleksyon. Base sa batas at sa dati nilang pasya, sumang-ayon ang Korte Suprema na bawal magtalaga ng pwestong 2 buwan bago sumapit ang susunod na eleksyon. Maliban na lamang kung ito ay pansamantalang posisyon sa ehekutibo. Ngunit binaliktad sila nang italaga ni Ginang Arroyo at ikagalang-galang na Chief Justice Renato Corona, isang pwesto hindi saklaw na ehekutibo kung hindi sa hudikatura. Ang tanong ngayon, lumabag ba ang Korte Suprema sa pagbabaliktad ng dating pag-unawa ng ating saligang batas? Isang halimbawa pa po ng desisyon nilang mahirap intindihin ay tungkol sa paggawa ng mga distrito sa Kongreso. Sa Article 6, Section 5 ng Saligang Batas, kinakailangan masigit sa 250,000 ang populasyon ng bawat distrito. Ang problema, may mga hindi nakaabot sa bilang na ito, tulad na lamang na isang distrito sa Camarines Sur na may mahigit 176,000 lamang ang populasyon. Kaya nung nasa Senado pa tayo, bilang chairman ng Committee on Local Government, kinestyon natin ang pagbuo ng distritong ito. Subalit, naibasura po ng ating Korte Suprema. Ang tanong ngayon, kung hindi nakasalalay sa populasyon ang paglikha ng distrito, ano ang magiging basihan ng mga mababatas kapag may panukalang redistricting? Ibig bang sabihin, may nakalatag tayong batayan kapag lungsod ang binubuo, pero kapag lalawigan o distrito sa lalawigan, wala na. Nakikiramay po ako sa bagong chairman ng Senate Committee on Local Government na si Senador Bongbong Marcos. Good luck po sa pagresolba ng problemang ito. Sinubukan ko pong resolbahin ng panahon ko. Iginagalang po natin ang pagkakapantay sa kapangyarihan ng hudikatura at ang ehekutibong sangay ng gobyerno. Wala po tayong balak na tapakan ang karapatan nila o bastusin ang kredibilidad ng sinuman. Pero kailangan natin balikan ang mga batayang prinsipyo ng ating demokrasya. Kami pong mga nanumpa sa tungkulin ay isa lamang ang pinagkakautangan na loob, kayong mga boss namin, ang sambayanang Pilipino. Narito kami para maglingkod sa ating bansa at para may manilbihan ng buong katapatan at sigasig sa mga Pilipino. Ngayon, kung may isang lingkod bayan na tumatanong ng utang na loob, hindi sa taong bayan na siyang dapat na bukal ng aming kapangyarihan, kundi sa isang padron na isinisiksik siya sa pwesto, maasahan po kaya natin siyang intindihin ang interes ng Pilipino. Di po ako nagtapos na abugasya. Gayunpaman, lumaki tayong may malinaw na pananaw kung alin ang tama at kung alin ang mali, kung alin ang makatao at kung alin ang tiwali. Naninindigan pa rin akong ang katarungan ay hindi manibelang basta-basta na ililiko sa kung saan nais sumadsad ng mga maestrado. Hindi ito laruan ng mga abogado tukom na binabaliktad at pinapaserko ayon sa kanilang kagustuhan. Balikan po natin ang nabanggit ko kanina. Ang kapangyarihan ng Korte Suprema, ng Pangulo at ng Kongreso ay nagmumula sa nag-iisa nilang boss, ang taong bayan. Sa makatuwid, ang interes lamang ng taong bayan ang dapat naming panigan at ipaglaban. Nanumpa akong pangangalagaan at ipagtatanggol ang konstitusyon. Ipatupad ang mga batas ito, maging makatarungan sa bawat tao. At italaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Wala akong balak na lumabag sa aking sinumpuang tungkulin. Wala akong balak na biguin ang taong bayan. Obligasyon ko at obligasyon nating lahat na manatiling tumahak sa iisang direksyon, sa ilalim na nagkakaisa nating adhika,
ang paglingkuran at pangalagaan ang interes ng sambayanan. Sa lahat ng nakikibalikat sa atin sa tuwid na daan, manalig kayo. Hanggat nasa tama tayo, wala tayong laban na atrasan. Hanggang nasa likod natin ang taong bayan, magtatagumpay tayo. Huwag natin silang bibiguin. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat.